Guys, good morning! Ayan, it's breakfast time. Egg again. Always egg. Nutritious egg. 2 eggs lang kami ni Jan everyday. Gusto kasi ni Jan yung runny eggs. Ayoko lang masyadong runny. Oh no. You didn't tell me. You just put it in the rice cooker. Do you see that? Yes, You light. have to turn There it was down. there was a light on. Cook, warm. Cook, warm. It will not cook if you will not touch it. I don't use this. This is yours. Buti na lang meron tayong bahaw, dear. Otherwise, we have to wait. Kasi hindi na on. Yes. Ayan. Ngayon pa lang na on. Buti na lang may bahaw sa refrigerator. Breakfast tayo, guys. Ayan. Itlog, chicken sausage, and banana. In-offer ko kay Jan tong banana. Sabi niya, ayaw niya daw. Wrong timing of the morning daw. Wrong timing of the day. Ako talaga sa province dati. Even only banana. Yun lang yung ulam namin. If it was before I started eating this, okay, but you know what? In the province when you don't have ulam, you just eat banana. Ulam banana, mango. Even hilaw na mango, even green mango. We eat that. What we did before, we slice it a little, the mango, boil water, put the green mango. It's already soup. I don't know why we did that before. You can eat ripe mango with your rice, but I couldn't understand talaga why we did that. Okay lang yung mga tuyo, maliliit na bulad. Ano mo siya, guys? Pakuluan mo yung water. Lupoy ang tawag ata sa amin nun. Pakuluan mo yung water. Lagay mo yung maliliit na bulad, yung lupoy or yung bulinaw. Lagyan mo ng asin, lagyan mo ng asin at saka bitsin. Ulam na yun siya, guys. Ganun talaga kahirap ang buhay namin dati. I mean, proud naman ako kung saan ako nanggaling, no? Mahirap pa din naman sa ngayon. Pero, kaluwag-luwag na. Nakakakain na tayo ng mga gusto natin kainin. Nabibili na natin ang mga gusto natin bilhin. Pero wag talaga natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Magkasabahan nga, di ba? Hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan na hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Kaya ako talaga, I'm always proud of kung saan ako nanggaling. Pero napanood ko talaga ang vlog ni Mother Ricky Reyes. Nakaka-inspire talaga siya. Sobrang yaman niya. Nag-start ito siya 1960s, 1970s. Sikat na sikat ang kanyang salon. Meron ito siyang 40 plus salon. Grabe, no? Idol ko talaga siya. Sobrang yaman. Ngayon na bahay, mansion. Pangarap ko din magaganyan. Ilan yung bahay niya? 14? Grabe, no? Hindi pa makontento sa isang bahay ba? 14 na bahay. Interview siya ni Karen Labila. Magsumikap sa buhay para pagdating ng araw, mayroon kami pagmamalaki. Ayan, guys, magva-vlog na si Jan. Ayan, meron tayong bago ditong DJI Osmo. Ayan po, yung gagamitin niya ngayon, ayan, is following Jan. O, diba? No, it's okay. You want to lower it down? you can't see the board. Oh, okay. Ako naman, nilista ako ng mga, kinukontak ko na yung mga buyer ng mga bag natin. Dumating na kasi, guys, sa Manila ang mga bags galing dito sa Amerika. Ito yung mga binibenta ko na Michael Kors bag. Ayan, give us 2 to 3 days bago natin ito ipaship sa iba't ibang panig ng Pilipinas. O, diba? Maraming salamat sa inyong suporta. Hey guys, punta lang tayo sa garage natin. I-load ko lang itong mga Coke na nakuha natin. Alam nyo bang itong ref na ito ay nakuha namin ito sa basurahan? Linisan ko lang konti. Halos lahat ng mga appliances dito sa aming garage, guys, mga furniture, nakukuha namin sa basurahan. Lampshade, ayan, mga nakuha namin sa basurahan yan, guys. Ayan, itong ref na pinaglalagyan natin ng Coke ngayon, ito ay kasama ito nung TV na nakuha natin dati na ilang inches yun? 60 inches. Sobrang laki ng TV na yun. Dito sa Amerika, kapag mahilig kang mamasura, mag-ikot-ikot, marami ka talagang makukuha. Maganda ito kasi extra. May lagayan tayo ng extra na Coke pa para sa mga bisita.
Okay, Johanna's kitchen's closed. No cooking for a while. It's all clean. Okay? What do you mean kitchen is closed? Just leave this here. Okay? Why don't you just remove it so you will not clean it? What have you been doing? Oh my God! You've been ordering again. Oh, yeah. You thought we already ran out of money. Oh, well, no, this isn't really... That's what you've always been doing. More bills. More bills to Bills. pay. Ginoo ko. Every day may natatanggap kaming bill dito. Ano na naman ito? Magkano na naman yung kuryente natin? Kuryente namin dito, $223. Kung ang salary mo dito sa Amerika ay nasa, sabihin na natin $2,000 kung sa supermarket ka nagtatrabaho or sa fast food chain. $2,000, $200 pa lang sa ano mo na yan. How much is the apartment here? $1,500. Pila na lang matira? That's minimum. Minimum 1,000, let's say for example 1,000 na lang guys ha, kasi para mag bed space na lang kayo. $1,000 almost 2,000. So yan kasi yung salary ko dati nung nagtatrabaho pa ako, na assistant ako ni Jan. So ibig sabihin 1,000 na lang natira, minus 200 na bill, minus magkotse ka pa kasi kailangan, necessary talaga ang magkaroon ng kotse dito sa Amerika. Kasi kung nag-ano ka, talo ka kung mag-Uber ka lang everyday. Mag-grocery ka pa, bayad pa sa tax. Ang dami talaga. Siguro ang matira na lang sa'yo, parang sweldo mo na din sa Pilipinas. Kaloka, di ba? Kaya sabihin ng iba na mayaman ka na pagdating mo dito sa Amerika, hindi totoo yan. Hi guys! Good afternoon. Alis lang kami ni Jan. Punta kaming Taco Bell. Taco Bell. Alright, here you go. Any hot sauce with it? No, thank you. Alright, these are the 5 beef. All right. These are the 3 chicken. Wonderful. Thank you very much. So have a good one. Yan, ito na po yung order namin. Yay! Taco Bell, Taco Bell, taco all the way. Oh, what's fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Taco Bell will send you to the toilet right away. The price for this is A lot. $21.22. Hindi ko alam kung same lang siya ng price kung i-convert mo sa Pinas, kasi hindi naman ako nagta-Taco Bell sa Pilipinas. Ay, naka-Taco Bell ata ako one time sa may Gateway, sa may Cubao. Crispy chicken tacos. Hindi na kami humingi ng sauce guys, kasi gumawa na lang kami ng sarili naming sauce dito sa bahay. Ito, Cholula at saka sour cream. Magtatanim tayo ngayon itong celery natin. Everyday nagha-harvest tayo dito sa ating garden. Ayan, paborito talaga ni Mingming dito sa garden namin. Hello. Hello guys, good afternoon. Magluluto na naman kami ni Jan. Luto tayo. Chicken tayo. Ha? Ayan po si Jan. Ito yung dinner namin ngayon. Grilled chicken, broccoli, and corn sa akin. With gravy, of course. Doesn't get any better than this. Kain tayo guys. Dinner tayo. Grilled chicken, corn, broccoli, rice with gravy. Bahog na po ako ng gravy sa kanon. Katawa ako sa mga Amerikano guys, kasi ang gamit nila fork and knife kapag ganito ang klase ang pagkain. Kunyari may chicken. Ganyan. Pero ako talaga mas prefer ko itong spoon. Spoon and fork, kasi syempre sa kanon, pang ano ba? Pang scoop sa kanon. Kaya dyan, pang scoop niya sa kanon, kanin. Tinidor.
Tawanan na lang. Matatawanan na lang ako sa kanya. Sa amin, hindi pang ganyan. Ang tamis ng itong corn na to. May tinatawagan ngayon si Jan. Tinatawagan ngayon ni Jan ang 911 kasi may nakuyapan daw doon na naglalaro sa mga bata ba naglalaro doon sa basketball. Nakuyapan yung isa. Tapos yung mga kasamahan niya na mga naglalaro nakatayo lang. Parang wala kang tumatawag ng 911. Kaya ayan, tumawag na si Jan. Kasi ayan. Ayan. Saludo talaga ako kay Jan. Kasi hindi siya nagmarites. Kung sa iba pa yan ako, nag-reels na bago tinulungan. Pero si Jan hindi. Nakita niya na nag-seashore. Tawag agad ng 911. Siya pa ako nang tumawag kaysa sa mga kasamahan niya naglalaro. Nandun na sila. Oh, ay, ayun na po. Kung hindi tumawag si Jan, ako hindi pa makakapunta yung ambulansya dito. Ganyan dapat ang gagawin natin. Kapag may nakita tayo na may problema sa ating kapwa, ayan, kumbaga may mga emergency, ganyan, may nakita kayo sa kalsada, tawag kayo ng ambulansya. Hindi yung, hala, mag-reels muna kayo, videohan nyo muna bago kayo tumawag. Si Jan, wala. Tawag agad siya. Punta tayo ngayon sa Best Buy kasi ibabalik natin to. Almost 3 years ko tong ginamit, pero na-broke kasi siya. Na-broke? Wait lang, ibalik ko lang itong ating ano. Ganun pala dito, pwede mo pala siyang ibalik kapag insured siya. Akala ko may mga restrictions or what. So, bibili tayo ngayon ng GoPro. Kasi diba magko-cruise din kami ni Jan. So, kailangan natin talaga dear ng GoPro. Ayan. So, alis na tayo. I have my wallet. I have my phone. Ring? No. You have your ring? Okay. Nakalimutan ko na naman yung sing-sing ko. Papagalitan na naman ako ni Jan. Hinuhubad ko kasi medyo mataba kasi yung kamay ko. So, hindi siya ganun magkasya. Medyo masakit siya ba. Sabi nung friend ko, na taga Paranaque, business partner ko, sabi niya, meron daw, nagpaparesize sa kanila. Nagpaparesize ng ring. So, pag uwi ko sa Pinas daw, ipaparesize ko daw. Okay, let's go. GoPro or go home? GoPro or go home? Go home. Ayan, so alis na tayo. Dito na kami. Papark lang si Jan. Alright. Let's go in. For your protection, Yes. this might be it. There's bags in there. That one? Yeah, maybe. Okay. Get ready to grab it. Hi guys, we're going home now. Light traffic. Like Friday night. So hindi pala nila napalitan guys yung ating GoPro. Akala namin ay exchange nila, pero ang ginawa is finorward nila sa kanilang technical support team para ayusin daw muna nila yun. And pagkatapos ay mag-wait lang daw kami ng at least 2 weeks, and then somebody will call Jan kung ano yung gagawin daw nila dito. Pero okay lang naman sa akin kasi balak ko sana papalitan siya ng GoPro 13. But anyway, okay lang din sa akin na i-fix nila yun. Basta ma-fix lang yung battery at saka yung nabasag na plastic. So once it's okay, we can still leave. So 14, is that the estimated they will give it back to us? Fixed? Yeah, fixed. Estimated. So it's okay kasi 14, our cruise is 16. So at least we still have time. So eto na ang mga sako-sakong branded na mga gamit na nakalkal natin sa basurahan kanina. Naku, excited na ako na buksan ito. Mga branded na gamit na ito yung nakuha namin kagabi. Tatlong malalaking popcorn. Ayan. Ito na naman, ang dami na namang medyas dear. $16. How much ang $16 Nike guys? socks. Puro mga Nike. Mga branded na kukuha sa basurahan. Tapos may mga cups dito. Ano?
Oh. Uy, for kyang-kyang, para sa mga bata. Uy na namang mga medyas. Knee socks. Knee socks pala yan. Knee socks. Ay, wala, itapon ko na sana. Ang ganda nito, oh, tumbler. Oh, ang ganda pang bata. Baby shark. Ayan, oh, baby shark. Dami na na. Polo Ralph Lauren. How nice is that? Ala, how nice is that? Nakukuha sa basurahan. Ayan, ilagay muna natin yan dito, darling. Pambata na naman, guys. Oh. Shoes. Hala, may mga Fresh. panty, dear. Another More na socks. naman. Adidas. Adidas na naman. Lahat ng mga branded na kukuha natin sa basurahan. Mga Puma. Hala, mga Puma. Tinulungan na po ako ni Jan, guys, ha. Nakalungkatin ito. Hala, may mga saliko. Stretch tanks. Mga saliko. Oh, what Pangla- size? Saliko for boys. I don't see a price. Is for boys or small? Bata. Mga pambata sa liko. Ang daming mga medyas. Kung sa mani, sus, nakasabit para talaga. There's the other Hala, bottle. another one. Mga bata. Hala, may nakuha. Wow. Ang branded nito. Kadaming mga Put this kutsilyo. inside. Oo. 1, 2, 3, small, medium, large. Hala, ang daming kutsilyo. Hala ka, may pantalon na naman nakuha. Oh, sus ko. Hala, Pulse Bear. Hala ka. Whose are they? Pulse Bear. Ah. Ang ganda. What size are they? It's not my size. Ipamigay na lang natin. It's 28. So, nagdi-dream ako. Oh, in a couple weeks. My 30, I'm 32, it's 38, so ay 28, so ito pa dear kutsilyo, ang dami talaga. Lord, salamat Lord sa mga blessing. Ang dami. Dent remover. Ha? Dent remover. Hala, ano to dear? Hala, para sa ilok. Para sa ilok. Ayan, hala, may gloves. Kailangan natin ito. You thought dear, I thought dear, it's extra large. Mga gloves. Kailangan natin to sa ating pamamasura. That's perfect. Hala, may mga panty, oh. Laka, may brief. Wow. Hanes. Alaka, grabe. Ang ganda niyan, ang ganda niyan. Chabalen, ayan. Mga kinding. Alaka! Baka ginamit na. Okay kaayo. That'll go with your red hair. Ay, oo nga, magamit ko yan. Ang daming mga medyas. Look at that. Ay la, magamit to sa mga bata. Ayan. Okay. Ano na ball? So that's it. Ganito kadami ang mga nakukuha natin ngayong gabi. Salamat. Malunggay na may itlog ang ating breakfast. Yan. Solve na. Kahit ganitong ulam lang, solve na. Harap. Masustansyang gulay. Yan. Hi guys. Good afternoon. 6 p.m. Kagigising ko lang. And sobrang pagod ko talaga. Kagabi kasi konti lang yung tulog ko. Siguro mga 4 hours lang. Tapos, ang dami namin ginawa. Dumating na kasi yung mga binibenta kong bag sa Pinas. So, busy kami kasi kinukulik ko na yung other 50% ba ng payment nila. So, baka next week ma-distribute na natin yung mga bags isa-isa. Magkakape lang ako. And ito na naman, magkakape na naman ako. Kasi, parang inaantok pa kasi ako eh. Pag nagkakape na naman ako ngayon, baka hindi na naman ako makatulog mamaya. Pagbabayaran ko na naman ito mamaya. Hi guys, good evening. Wow, you're using the new scissor from the dumpster. It's a very good scissors. So right now, almost dinner time and we're having taco. We're gonna have taco night. Jan is gonna grind the beef first. Hi guys, good morning. Katatapos ko lang maligo at ngayon nagpa-plancha lang ako ng damit ni Jan, uniform ni Jan actually.
Last day niya ngayon sa work. So, paplansyahin ko lang tong kanyang uniform. Usually kasi pag wala silang bisita, dun sa amo na pinagtrabahuan niya ba, pag walang bisita, hindi naman niya nag-uniform si John. Pero pag may dinner party, may mga bisita, nag-uniform si John. So ako lang yung nag-iron ng kanyang clothes, ng kanyang uniform. Actually dati, nagpapa-iron kami sa laundry shop. Kaso nga lang, $3 ang isang damit. Imagine niyo $3 times ilang damit? Times 10. 10 kasi yung uniform ni John. Polo. So 3 times 30. Plus magbigay ka pa ng tip, 35. So di ba? Mahal. Sayang, pambayad na rin natin yan ng wifi. Actually, pinapalaundry lang namin dito guys, no, is yung mga malalaking bed sheets, mga ganun lang, comforter, ganyan. Pero pag mga, ano lang, ako lang man ang naglalaba. Pero minsan kapag nasa Pinas ako, syempre, wala lang tayo mag-iron sa dyan ng clothes ba. So, pinapa-iron niya na lang kahit na magbabayad siya ng $30 sa 10 damit. Pero pag nandito ako, ayan, ako yung namamalansya. So, wala nang trabaho si John, no? For 4 months, starting June. June 1 ngayon eh. Pero last day niya ngayon sa work. So, June, July, August, September, 4 months siya walang work. Pero wala din siyang bayad niyan. Kaya magiging full-time kami na content creator for 4 months. Exciting guys. Wala nang work si John pero magiging exciting dahil magta-travel kami around the world. So, yan naman yung mga ipapangako namin sa inyo guys. Na bigyan namin kayo. Hindi ko lang sure kung makaka-uwi ako ngayon guys ha sa Pinas. Bala ko umuwi kaso nga lang. Hinihintay ko pa kasi yung citizenship interview ko. Hopefully ngayong July or June. Tapos pag nag-grant tayo guys, sa awa ng Diyos, pag nag-grant tayo, magkuha agad ako ng passport and siguro mga 3 weeks to 1 month lang naman yan. Baka makauwi tayo ng Pinas. Mga August or September na lang. Birthday ko September eh. Ayan. Pero pag mga marilis ang passport ko ng mga October, hindi na makasama si John. Ako na lang yung uuwi ng Pinas. Nag-i-study na rin ako ngayon guys ng mga possible questions sa citizenship. Sino ang nakatry dito? Comment na kayo guys. Mahirap ba yung tanong? Nagbabasa-basa ako sa online eh. I mean, nanonood ako sa online ng mga sample civic questions. Yan po yung mga pinapanood ko online. So hopefully yun din ang lalabas. No? Sana matunong tayo sa mga mag-interview na mababait. Ayan. So, excited na rin ako. Every day, I keep monitoring every day. Ayan, sa status. So, hopefully, ayan, praying lang tayo, guys. Madali kasi mag-travel kapag American citizen ka na. Wala na kuskus balungos ba? Wala na silang mga hanapin ng mga visa, ganyan. Okay na, bilis lang, di ba? Kunting kwentuhan lang, bilis na, tapos na agad.